Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. I'm Sebi. And you know what? Sabi pa niya, mas mukhang bagay pa tayo kaysa kay Angelo na yun. Napakunot ang noon ni Kalia dala ng kuryosidad. Hindi niya lubos maalala ang binata dahil sa sobra niyang pagkahilo. Hindi niya nagawang magtanong pa dito dahil sa sobra niyang kalasingan. At hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya at hindi na nakapagpaalam dito. Siya si Sebi Montecarlo. Kilala niya ito noong mga bata pa lamang sila dahil kaibigan ng pamilya niya ang pamilya nito. Kaya lang, hindi sila sabay lumaki dahil nanatili ito sa Amerika at umuwi lang nang tumuntong ng 23 anyos. Hindi naman talaga niya gusto si Sebi noong mga bata pa sila. Sabi sa kanya ng kanyang mami ay ito ang mortal enemy niya noong maliit pa lamang sila. Lalo na noong nasa Lyceum School sila. Kinabukasan, nagising si Kalia na masakit ang kanyang ulo at mayroon siyang hangover. Bumaba siya ng kwarto upang kumuha ng maiinom. Nakita niya agad ang nakababata niyang kapatid na si Gaeb na nakaupo sa isa sa mga sopa sa living room. Nakasuot ito ng reading glass habang panay ang basa at perma sa mga papel na nakapatong sa center table. "Ate, saan ka na naman galing? Hinahanap ka ni Mami." Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. "Nagkape lang kami kagabi, kasama ko si Lisel." Umismid si Gaeb. Hindi aprobado ang sinabi niya. Ibinalik nito sa ginagawa ang atensyon niya. "Hay naku Ate Kalia, there are many fishes in the ocean. Don't chase the man that doesn't give you an ounce of care of you." Hindi siya sumagot kaya hinayaan niya lang kanyang kapatid at muling ibinalik ang atensyon nito sa ginagawa nito. "Okay na ako," bulong niya sa kanyang sarili. Pinangako niya na yun na ang huling luhang papatak mula sa kanyang mga mata at pinapangako niya na hindi na muli siyang masasaktan. "Ginawa kong busy ang aking sarili sa opisina nitong mga nakalipas na araw. Papasok ako sa umaga sa airlines at sa gabi ay bibisita sa aking coffee shop. Minsan na lang akong lumabas. Madalas kami na lang naman ni Lisel ang magkasama na palaging nandyan para damayan ako. Linggo ng umaga ay inaya ako ni Lisel lumabas para mamasyal sa mall. Best friend!" sigaw niya sa akin bago ako niyakap ng mahigpit. Nagugulan mang natawa na lang ako sa kanyang ginawa. "Kalia, finally, nagpropose na sa akin si Darwin." Maluha-luha pa ito habang nagsasalita. "OMG, I'm so happy for the both of you," I said in surprise. Nangilid na rin ang luha ko bago ito niyakap na mahigpit. "Kalia, ito na yun. To the highest level. Kailangan natin mag-celebrate," she excitedly said. Biglang napawi ang ngiti niya sa kanyang mga labi nang muling sumagi sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Angelo. Buti pa si Lisel. She finally found the right man for her. Hindi naman sa bitter ako. Masaya nga ako dahil alam kong masaya siya. "Uy bestie, okay ka lang ba?" yugyug sa akin ni Lisel. "Oo naman, masaya ako para sa iyo best, kaya mag-celebrate tayo," I said coolly. "Really? Ayos ka lang ba talaga?" Hinawakan pa nito ang noo ko. Matapos ay nagtaas ng kilay sa akin. "Wala akong lagnat no? Gusto ko lang i-celebrate ang mga nalalabi mong araw being single," I told her bago siya akbayan. "Okay sige, tatawagan ko si Darwin." Nilabas mula sa kanyang bag ang cellphone. "Nope, gusto ko sana tayong dalawa lang mag-celebrate," nakangiti kong sinabi. Imbis na magtanong ito ay ngumiti ito bago tumangulang. Pagkatapos ko magbihis ay lumabas na kami para mamasyal. "Lisel, okay na ba lahat sa kasal mo?" tanong ko sa pagitan ng Pagsubo Grilled Pork Chop na nasa Blue Grid Restaurant kami at kumakain ng dinner.
I'm working on your gowns. Gusto ko kasi yung medyo daring ang susuotin nyo. Abay ka sa akin ha, at wag na wag kang tatanggi. Wika nito habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ano ka ba? Baka naman matalbugan ka pa ng mga abay mo sa kasal pag nagkataon. Dapat ikaw lang ang maganda doon. Hindi no? Siyempre, bongga rin dapat ang gown ko. Para sa akin lang ang tingin ni Darwin. Hinawakan pa nito ang 2 pisngi sa kakinilig. Umiling lang ako dito bago tinuloy ang pagkain. Oo nga pala, susukatan ka ng gown this coming Saturday. Kasabay mo yung pinsan ni Darwin. Naku bestie, ang gwapo nun promise. Makahulog panty. Anito na pulang-pula ang mukha. Hay nako, yan ka na naman Lisel. Ayoko munang malink sa mga boys ngayon. Isa pa, gusto ko muna mag-focus sa aking sarili. Hay nako, ano ka ba? Hindi ko naman sinabi na mag-love life ka ulit. Saka, bestie, single daw ngayon yung tropa ni Darwin. Iyon nga lang, balita ko ay certified Casanova daw at ang daming babae naghahabol at nagpapaiyak. Nayayamot na sabi nito. Kita mo, irereto mo pa ako sa isang babaero. I lightly shook my head. Well, despite of that, he's a good catch. Na-meet ko siya na mamanhikan sila ni Darwin at sinama ako sa resort nila in the other day. Sabi nito na patuloy na kinikilig. Napaawang ang bibig ko sa tinuran niya. Hindi ko tuloy mapigilang isipin kung mahal ba talaga si Darwin o hindi. Sigurado ka na ba talaga kay Darwin? Mukha kasing mas excited ka pa sa tropa niya. Hindi ko na napigilang sabihin. Of course I do. Ang hot lang kasi niya. Ang yummy at ang sarap siguro kurot-kurotin. Nanggigigil pa ito habang hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Baliw, sabi ko sa kanya, saka hinarap na ulit ang pagkain. Ha? Sasabihin mo rin sa sarili mo pag na-meet mo na siya in person. Naghahamon na sabi nito sa akin, saka tinuloy na lang ang aming pagkain. Sumapit ang Sabado, ngayon ako naka-schedule para sukatan ng gown. Lucky to have a generously proportioned body, kaya hindi na uso sa akin ang mag-diet. Bumaba ako ng sakyan, suot ang white long sleeve polo and spaghetti strap underneath. Binigayan ko lang ito ng black skinny jeans at white stiletto. Hinayaan ko na lang hingin ang maalon kong buhok na lampas balikat. Suot ang sunglasses ko ay diretso na akong pumasok sa butik na pagmamayari ni Lisel. Good morning Lenny, bungad ko sa receptionist na nasa front desk. Good morning po Miss Kalia, magiliw naman na bati nito sa akin. Nandyan na ba si Lisel? Wala pa ma'am, pero on the way na daw po siya. Thanks. Tumalikod ako dito at nag-ikot-ikot sa loob ng butik. Malaki ito sa pangkaraniwang butik na nakikita ko. Maraming nakadisplay na dress at manikin malapit sa glass window. Masasabi ko na napaka-successful din ni Lisel sa larangang iyon. Ito ang pangarap niya noon pa, ang maging sikat na fashion designer. Abala ako sa pagtitingin sa mga damit na mapuko ang pansin ko ang lalaking kapapasok lang ng butik. A man in his 20s, wearing a blue long sleeve polo at black jeans. He slowly walked toward the front desk with full of authority. Agad kumunot ang noo ko na makilala ang lalaking kausap ngayon ni Lenny. Bigla niyang naalala ang lalaking nakilala niya sa loob ng bar. Hi, I'm looking for Miss Lisel. Narinig ko pang tanong nito. Are you Mr. Sebi? Sebi Monte Carlo? Tanong ni Lenny na hindi mapakali sa kinaupuan. Yes, she on her way now. Baka po gusto niyo muna mag-coffee or tea? She offered with a huge smile on her face. Tumaas ang kilay ko sa ginawa ni Lenny. Bakit ako hindi man lang niya inalok kahit tubig? No thanks, I just wait here. Saad nito sa baritonong boses at naupo sa isa sa mga couch doon. Okay sir. Agad napawi ang ngiti ni Lenny sa kanyang mga labi at bumalik sa kanyang trabaho. Lihim akong ngumiti dahil tila hindi umepekto ang strategy ni Lenny dito.
Tinuloy ko ang pagmamasid sa mga obra ni Lisel, pero hindi ko mapigilang ibalik ang mga tingin dito na siya ngayon sumulyap sa akin. Mabilis akong umiwas ng tingin at inabala ang sarili sa mga gown na nasa aking harapan. Hanggang sa maramdaman kong tumayo ito at dahan-dahan naglakad palapit sa direksyon ko. "Hi," he greeted. I slowly nod. I have to admit, he is totally breathtakingly hot, with angular face, dark brows, an expressive pair of eyes, fine nose, and heart-shaped lips. Pansin ko ang pirming ngiti nito na hindi inaalis buhat pa kanina. "What's that smile for?" Naiirita kong itinanong. "Nothing. It's just a small word." "Okay ka na ba?" I rolled up my eyes and ignored him. Ganyan ka ba talaga kasungit? Mas lumawak pa ang ngiti nito sa akin. Masungit lang ako sa mga piling gwapo at antipatiko na katulad mo. I twitched my lip at my remark. Umigting ang panga nito sa akin bago tumalikod at naglakad patungo sa front desk. Sinundan ko ito ng tingin na ngayon kausap si Lenny. Sa tingin ko ay nagkakaigihan ang dalawa base na rin sa maharot na pagtawa ni Lenny na tila sila lang ang tao sa loob ng butik. I rolled up my eyes again and removed my sunglasses impatiently. Inumpisan ko ng humakbang palabas ng butik. "Ma'am Kalia, aalis na po ba kayo?" Lenny asked me with a big smirk on her face. Matalim ko siyang tiningnan. Matapos ay sa lalaking antipatiko na tila hindi nawawala ang ngisi sa kanyang labi. "Oo, siguro sa ibang araw lang ako magpapasukat ng gown. May biglaan kasi akong meeting eh," I slothfully said. Ganun po ba? Sige po, sabihin ko na lang po kay ma'am pag dumating. Ingat na lang po kayo," aniya na maluwang pangumiti sa akin. Tuluyan ako lumabas, dala ng iritasyon. Binuksan ko ang aking kotse at sumakay doon. Ilang minuto pa ako nakatingin sa daan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bigla akong nakaramdam ng inis sa eksenang nakita kanina. Kinalma ko muna ang sarili ko bago binuhay ang ignition at nagulat ako sa sunod-sunod na katok sa bintana ng aking kotse. Si Lisel ang sumilip mula doon. Mabilis ko munang binaba ang bintana. "Kalia, saan ka pupunta? Di ba ngayon ka magsusukat ng gown?" Kunot ang noong tanong nito sa akin. "May biglaan kasi akong meeting, kaya pwedeng next time na lang ako magsukat. Total nandiyan naman si Sebi, siya na lang muna ang sukatan mo." Madiin kong sinabi na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Oh my God, nakilala mo na siya? Anong masasabi mo? Di ba ang gwapo?" Sunod-sunod na tanong nito na kinikilig pa. "Oo, gwapo nga at parang malandi." Yes, na-meet ko na siya. Na-meet ko na siya before," I replied bago buhayin muli ang makina ng kotse. "Wait, talaga bang hindi ka magpapasukat ngayon?" she asked with wrinkled brows. Nakaramdam naman ako ng guilt dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong meeting na pupuntahan. Gusto ko lang umiwas sa eksena kanina. "Alright, I will cancel all my meetings for today at magpapasukat na lang din ako ngayon," sabi ko at pinatay muli ang ignition sa lumabas ng sasakyan. Nagliwanag ang mukha nito at niyakap ako na mahigpit. "Kaya love na love kita eh." "Good morning, ma'am," everyone greeted her when we entered the boutique. "Morning, Ma'am Kalia. Akala ko po nakalis na kayo." Nagtatakang tanong ni Lenny sa akin. Nagbago ang isip ko. Sagot ko dito na siyang tipid ng ngumiti. "Hi Sebi, kanina ka pa?" Abot-abot ang ngiti nito sa kaharap. "Hindi naman, kadarating ko lang," he said in his husky voice. Humakbang pa ito para gawaran ng halik ang pisngi ni Lisel bago sumulyap sa akin. Isang hagik-hik na pagtawa naman ang iginanti ni Lisel dito na siya ko lang inirapan. I could feel the heat stare of Sebi behind my back. Pakiramdam ko tuloy ay pulang-pula ang mukha ko habang sinusukatan ng gown. Sinulyapan ko ito and the heat comes out from it made me uncomfortable. "Hi, piling ko type ka ni Boylet."
Bulong sa akin ng coordinator ni Lisel. Hindi ko siya type. Pagtanggi ko dito. Sus, kanina ko pa napapansin na panay rin ang sulyap mo. Tudyo nito sa akin. Hindi na lang ako nagkomento sa bagay na yon dahil aminado naman ako sa sinabi niya. Matapos i-fit ang gown at magsukat ng ilan pa, ay sa wakas, nakapili na rin si Lisel ng susuotin kong gown. Alright, you will be wearing a baby pink heart-shaped corset gown. Paniguradong angat ang ganda mo sa gabing iyon. I shook my head. Ayos lang naman sa akin kahit hindi bongga. And beside, it's your wedding day not mine. Beste naman, I want you to be the most beautiful next to me. Dahil alam kong deserve mo yon. At wala silang magagawa dahil kahit basahan pa ang isuot mo ay titingkad ang ganda mo. Aniya na tila pinapalubag ang loob ko. Gusto ko ikaw ang magsuot ng pinakamaganda kong obra. Because you deserve it, Kalia. Ngumiti ako sa tinura nito. Napakaswerte ko na siya naging best friend ko. Kahit na sa unang pagkikita pa lang namin ay nawirdohan ako sa kanya dahil sa pagka-immature niya. Pero ngayon, I'm proudly say that she is my best friend. Lunch na pala. Tara, sabay-sabay na tayo mag-lunch. Wika ni Lisel. Sinako ko siya at pinandilatan ng mata, ngunit parang wala itong balak magpatinag sa akin. Sebi, sumabay ka na sa aming mag-lunch. Patuloy nito. Sure, no problem. Sebi responded. Inumpasan na nitong tumayo. Then let's go. Maagap na sinabi ni Lisel at walang pasabing ginagap ang kamay ko palabas ng naturang butik. Sa isang sikat na restaurant kami, inaya ni Lisel. Nagsimulan dumating ang in-order namin, pero di pa rin maawat ang bibig nito kakatanong kay Sebi. Mahilig ka pala talagang sa business, no? Ako, medyo focus muna ako sa pagiging fashion designer kaysa sa family business namin, which is kinda boring. She rolled her eyes on him. Pero itong si Kalia, tutok din yan sa family business nila at sa sarili niyang cafe. Sigurado ako na magkakasundo kayo nito. Bumaling ito ng tingin sa akin na siyang pinanlakihan ko ng muli ng aking mga mata. Pero wala parang epekto dito. It's good to hear that. Actually, I manage my own resort. Ani ni Sebi na sa akin na nakoto ng pansin. Pakiramdam ko ay naginit ang dalawang pisngi ko dahil sa mainit itong pagtitig sa akin. Baby! Sebi shocked with an unexpected forthcoming. Halos masamid ito habang umiinom ng juice. Jenny, what are you doing here? He surprisingly said. Why aren't you answering my calls? I was worried about you. That's why I fly back here in Manila. Pais lang nitong sagot at walang pasabing humilan silya paupo sa katabi nito. Hindi naman kaagad nakapagsalita ang kaharap nito. Tila gulat pa rin sa babaeng dumating. Hindi ko maiwasang pagmasdan ang babaeng kaharap namin ngayon. Matangkad, balingkinitan ang katawan at medyo revealing manamit. Naka-miniskirt lamang ito at naka-spaghetti strap top. Lisel cleared her throat para agawin ang pansin ng babaeng dumating. Oh, you have a company? She exclaimed. Tila ngayon lang kami nito napansin na siyang nagbaba ng sunglasses na kanyang suot. Yes, actually, this is Lisel, Darwin's fiancé, and her friend, Kalia. Pakilala ni Sebi sa amin. This is Jenny, a friend of mine. Sumulyap lamang ito sa akin bago humarap kay Lisel. So, you are the beloved fiancé of Darwin. I'm glad to finally meet you. Ginagap nito ang kamay ng huli. Hinila naman agad ito ni Lisel na tila hindi komportable sa kanyang ginawa. So, would you mind if I join you guys? She excitedly said. Hindi na kami hintay pang sumagot dahil sumenyas na ito sa waiter. Wala na kaming nagawa kundi ang magkatinginan ni Lisel bago ito umiling sa akin. Mabilis na namin tinapos ang aming pagkain at nagpa siyang magpaalam sa kanila dahil wala pa atang balak iwan ng babaeng ito si Sebi. Nang makalabas kami sa restaurant ay hindi na napigilan ni Lisel ang magpabuga ng hangin sa ere. Sino ba yung babae na yun?
She ruined our lunch. Naiirita nitong sinabi. I blew out a sign. Hayaan mo na lang. Look best. Di hamak na mas maganda ka at sexy ka pa dun, no? Nakasuot lang siya ng revealing clothes pero panis pa rin siya sa beauty mo. Paghihimutok nitong sinabi. I laugh a bit at her remarks and shake my head. At natatawa ka pa? Harap-harapan niyang nilalandi si Sebi. She frustratedly said, ano naman gusto mong gawin ko? Besides, magkakilala naman sila. At di naman kami mag-boyfriend, no? Tigilan mo nga ang karireto mo sa akin, pwede? I said at tinalikuran ko na ito para sumakay sa sariling kotse. Okay, fine. Pero wala akong tiwala sa itsura nun. Matapos ay tumulak na paalis. Dumiretso na ako pauwi sa aming bahay at nahiga sa kama para sana magpahinga nang tumunog ang aking cellphone sa nightstand. I'm sorry for what happened earlier. Ana nagpadala ng mensahe. Nagtataka man ay parang may naisip siya kung sino yun. Saan mo nakuha ang number ko? I replied, kay Lisel. Humawak ako sa sariling noo bago madiin na nag-type ng reply. Okay, I texted back. Pumikit na ako at naghanda na sa pagtulog nang muli itong tumunog. Are you mad? He asked. Napalabi ako bago ako muling nag-type. No, I'm not. Reply ko dito. Sorry kung kinuha ko ang number mo nang wala kang paalam. He texted again. No problem, it's just a number. Mabilis kong reply dito. I know we don't have a good start, pero pwede naman siguro tayong maging magkaibigan, no? I lick my lower lip. Sandaling nag-isip nang i-reply sana dito nang muli ito mag-text. It's okay if you don't want to. He texted back. Napahawak ako sa sariling noo dahil sa sunod niyang sinabi. Wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya pagkatapos ng nangyari sa pagitan namin kanina. Sure, no problem. Sa wakas ay reply ko sa kaniya. Thanks, he replied back. Wala sa loob nang umiti ako. Parang may kakaiba akong naramdaman noong mga oras na yun at hindi ko maipaliwanag. Pinatay ko ang cellphone ko bago magpasyang matulog. Ito na kaya ang simula ng magandang ugnayan sa pagitan ni Kalia at Sebi? May mabukay ang magandang samahan na babago sa pananaw ni Kalia sa pag-ibig? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!